So, na-insecure ako ng todo. Tapos wala nang movies. Siyempre, wala na masyadong pera. Sobrang insecure ko. And then, pagdating ko sa Japan, sabi nila yung shabu, nakakapayat daw yun. So, nag-try kami mag-asawa. Dalawa kami. Hindi naman ako pumayat. Napraning ako. As in, umabot ako sa point na talagang yung hallucinations. Nakakakita ko ng ng pagharap ako, bawa ganyan. Tingin ako sa wall or sa mirror, makita ko yung husband ko, may kasamang babae sa likod ko, nakakarinig ako ng voices, grabe. Tapos, nakikita ko yung demonyo. Ganong katindi yung hallucination ko. Tapos, as in, sobrang so naghiwalay kami doon, nagbubugbugan na kami. Siya rin gano'n, may tama na rin. Siya, sabi niya, I think mas better siya sa akin eh. I think siya, hindi pa siya ganong stage. Pero ako, grabe na talaga yung nangyari sa akin. Tapos nang bababae siya. Alam mo yun, ang sakit nun eh, yung buong Filipino community, alam na nang bababae yung asawa mo, ikaw lang di nakakaalam. Siyempre, pride ko yun. Ang sakit-sakit sa akin nun. So, lagi kami nag-aaway. Binubugbog niya nga ako kasi lumalaban ako, matapang ako eh. Huwag ka nang lumaban, parang awa mo na, mapapatay kita. Ganyan na sabi niya sa akin. Pero hindi ako tumito, lumalaban ako talaga. Habulan kami sa train station sa Japan. Grabe, nagwala talaga kami dun. Sabog kami ng lagim. Ayun, tapos... Naghiwalay kayo? Nag-TNT kasi kami, oo. Doon kami naghiwalay. Nabuntis ako sa second son ko. Nung nabuntis ako sa second son ko, yun, that's when I decided to come home. To go home. Pag uwi ko dito sa Pilipinas, actually, nung nandun na ako sa Japan, dun yung, yung aking turnaround. Kasi, I was at the lowest point of my life. Alam mo, nag-astral na ako. Yung, nakikita ko yung, feeling ko floating ako. Tapos nakikita ko yung nangyayari sa buhay ko na hindi maganda. So yun, iyak na ako ng iyak. Tapos hindi ko na alam, may nagregalo sa akin ng prayer book. I read it from cover to cover every day kahit di ko na siya naiintindihan. Kasi wala na talagang ang sabog na utak ko eh. Pero I read it from cover to cover, not realizing na the Holy Spirit was already moving through me. Gumagalaw na talaga yung Holy Spirit. Tapos, ayun, I found myself crying na talaga. Sabi ko, Lord, pauwiin mo na lang ako. Sabi ko, promise ko sa'yo, pag uwi ko, magbabalik loob ako sa'yo. Kasi nakakita ko ng magazine sa Japan, yung kay Boyet De Leon, launching ng Oasis of Love. Sabi ko, parang gusto kong mag-member dito kasi puro artista, di ba? So, yun, awa ng Diyos, nakauwi naman ako. Punta ako ng Philippine Embassy. Nakapila ako, nga ba ng pila, nilapitan ako ng consul. Di ba ikaw si Myra? Sabi niya, opo, alik, sabi ko. Yung pala, ang namang manager ko, si Tito Ray, nung time na yon, araw-araw akong front page sa People's Tonight, People's Journal. Kasi 2 years na akong hindi nagsumusulat sa nanay ko. So, hinahanap na nila ako. Myra nawawala sa Japan, Myra na Yakuza, Myra kung ano ng mga headline. So, nagkaroon na ng pressure sa Philippine Embassy looking for me. So, nung nakita ko, pinauwi agad ako. Ang bilis naman ng OWA. Pagdating ko naman ng Pilipinas, di tawag ako kay Tito Ray. Mag-meet up kami the next day, pinatay naman siya. Yun na yun. Pinatay siya. Nung pinatay siya, sabi naman ni General Balbas, ang may susi daw sa pagkamatay niya ako. Dahil ako daw yung sa Yakuza. Hindi naman nila alam na nandito na ako sa Pilipinas. Nag-withdrawal ako sa drugs. So, syempre, napraning ako lalo. Nagtago ako. Tago ako sa bahay ng biyenan ko. Doon ako hanggang nawala yung issue, hanggang makapanganak ako. Doon ako sa bahay ng biyenan ko. Grabe yun. Kung bakit ako, anong pinalaman ko? Diyan nakauwi ko lang eh. Diba? Pero in the end, ang lumabas, di ba, parang... Alex Bongkayaw daw. NPA tumira sa kanya. Parang inamin ng inako ng Alex Bongkayaw.